All right, again, welcome to this my channel. Share your story, Ronnie Harabel. Mm, DPWH contracts corruption. Wow. To CM's construction. Well, ating naman po pakinggan ngayon sa gabing ito. Ang patuloy natin nakaraan nating upload na patungkol po sa BGC Boys. BCG Boys. Ano ba yun? BGC Boys na talagang binansagan po ni Senator Panfilo Lacson. Well, hindi na po tayo magtatagal kasi mahaba itong ang video po na ipipresent po ni Senator Ping Lacson. So we are trying to na maintindihan po natin lubos po ang nangyari po talaga sa ganitong mga ginagawa ng mga nako. Well, let's go. At alam naman po natin na di ba at bagong yan ay alam naman po natin na may ginagawa po naman talaga kababalaghan itong mga taong ito. Actually, may na-post pa ako na nahuli po dahil nung last bagong post po natin na short video po ay nahuli po sila dahil po sa fingerprints. Oh! Dahil po sa fingerprints, nahuli po sila. Kaya ito po ang mga BGC boys na binasagan po na mahilig po talaga sa casino. Kaya talagang, grabe, bilyon na pong pera na pumunta po sa kanila. To. Ay, nako! Well, let us go. At ating po pakinggan po at ang papakita natin na itong mga grabe talaga. Talagang pag pinanood nyo po, talagang grabe. Ay, nako. Hindi natin alam kung ano pa. Ang iba naman po ay nag-aaway pa, no? No, kung sino bang sa side ni Alcantara o sa side ni Bryce. Actually, pariho lang naman ito eh. Itong limang ito, pariho lang yan. Huwag na po tayo pa nating pag-awayan. Kaya dapat po na rapat lang na marapos sila sa ginagawa nila po sa Bulacan. Bulacan pa lang ito Bulacan pa lang ito. Paano na pong buong Pilipinas no ginawa po ng DPWH no ng mga taong itong na talagang sunod yan mayroon pong pinakahayis talaga yung nandun. Malalaman natin mga basta sundan nyo lang po ako. Okay? Hindi na po ako magtatagal. Ito na po ang ating presenta po ni Senator Ping Lacson. Each page painting telltale signs of how deeply entrenched corruption has become in the BGC kingdom. Patterns emerge not by accident, but by elaborate design, a framework of rigged and questionable biddings, impossible timelines of completion, manipulated progress reports, and falsified public documents. Certainly, these are not clerical errors, Mr. President. These are fingerprints. Ayan, itong fingerprint, no? Itong fingerprint na nahuli po sila. Pwede nila yung tikiin po ang mga resibo, pero yung fingerprint, hindi po ito po pwedeng mapiki. Right, dyan po sila nahuli. Grabe. Grabe. Tuloy natin. Of a system perfected over the years to pocket billions of funds at the expense of our people's safety and welfare. For purposes of presentation, iisa-isahin ko na ang aming naging findings. Una sa ating listahan ang flood control structure sa bayan ng Bulacan, sa lalawigan ng Bulacan, na sakop ng notorious First District Engineering Office. Ang pondo ng flood control structure sa may Capiz, Taliptip River, Package B sa Barangay Perez ay nagkakahalaga ng 92.58 million pesos sa ilalim ng 2024 national budget. Mr. President, hindi ito basta ghost project lamang. Hindi rin ito basta-bastang substandard o palpak. This project may be added to the wonders of the world. Why? Because it will keep us wondering how in the world it was implemented at such an extraordinary speed
and paid in extraordinary haste. Imagine, Mr. President, December 17, 2024, nang mai-award sa Sims Construction ang proyekto, may notice to proceed na agad ng sinundang araw o noong December 18, 2024. Matapos lamang ang 2 araw o noong December 20, naningil na agad-agad ang Sims at nagsumiti pa ng 46.05% completion rate na nagkakahalaga ng 42.63 million pesos para sa kanilang unang progress billing. 2 araw, Ginoong Pangulo, halos nangangalahati na agad sila sa accomplishment. May pambihirang talento at unusual speed pala ang mga taga Sims Construction. O baka may magic, Christmas magic, dahil magpapasko na. Hindi man nakahabol sa Pasko, New Year pa rin ang bagong taon ng magkakasapakat na Sims Contractor at Bulacan DPWH dahil na-release agad noong December 27 ang unang bayad na 35.97 million sa Sims matapos bawasin ang VAT, withholding tax at retention fees. Palagay namin, Mr. President, kung kaya pa nilang kurakutin ang taxes, baka ninakaw pa rin nila. Kaya lang, inisip siguro, baka Maal Capone sila. Paglipas ng 3 buwan o noong March 14, naningil na muli ang Sims para sa 89.1% completion rate na nagkakahalaga ng 39.86 million pesos base sa kanilang second progress billing. Matapos ang 5 araw o noong March 19, bayad na agad ang Sims. Siyempre pa, mapupukaw ang aming curiosity kung anong pagkaiba ng proyekto mula noong December 24 kung saan 46% na ng proyekto ang natapos, kuno, sa loob lamang ng 2 working days. At March 25, kung saan 89% completed na ang flood control project. Tingnan po natin ang pagkakaiba. Ito po ang mga larawan na naka-attach sa first billing request dated December 20, 2024 na 46% completed daw. At second billing request dated March 14, 2025. Sabi nga po nila, can you spot the difference? Wala po tayo makikitang pagkakaiba, Mr. President. Let me explain. Maliban na lamang kung ang 2 taong nakatayo noong December 2024 ay hindi umalis at hindi rin gumalaw hanggang Marso ng sumunod na taon, no-brainer ika nga, maliwanag na iisa ang larawan na ginamit at sinumite para sa 2 progress billings ng Sims. Trabahong tamad para sa trabahong gahaman, Mr. President. Hindi pa nagkasya rito ang handiwork ng contractor na Sims at DPWH, my dear colleagues. Sa third and final payment, sumobra pa ang kubra ng Sims ng 3.9 million pesos, kaya naging 14 million pesos. Kung susumahin natin, ang kabuuang siningil ng Sims ay umabot sa 96.499 million pesos o 3.9 million pa more sa original contract price na 92.585 million pesos. But lo and behold, aprobado ito, certified, checked, and reviewed by the BGC boys na sina Project Engineer RJ Dumasig at JP Mendoza, ang monthly certificate of payment para sa statement of work ng Sims, kasamang dagdag na 3.9 million pesos sa revised contract. Ang unang minadaling progress billing number 1, approved for payment rin sina Bryce Hernandez at Henry Alcantara, kaya release agad-agad ang singilin ng Sims. Hinog na hinog sa criminal case na malversation through falsification of public documents. Mamaya po, hihimayin natin ang mga patong-patong na kaso na maaaring hanapin ng mga ito. If you know me, Mr. President, hindi pa rin sa akin sapat ang mga dokumento at kwento. Kaya muli ko pong pinalakad ang aking team upang makita ng sarili namin ano ba talaga ang lagay ng proyektong ito sa Barangay Perez, Bulacan, na katatapos lamang ngayong Mayo. Ang tumambad sa amin, Package A, ng parehong proyekto sa parehong lugar ng Package B.
sa Barangay Perez, Bulacan, Bulacan. Mukhang na-double whammy tayo ng Sims Construction at ng mga kasabwat nila sa DPWH. Kung nasaan ang package B na minadaling nabayaran, ay mananatili na lamang guni-guni dahil tanging package A lamang ang nandun. Ito po ang itsura ng package A na walang pinagkaiba sa Ghost Project na package B. Tagpi-tagpi na nga at ang completed na package A minulto pa sa package B. Mr. President, Sims Construction seems to be complicit sa broad daylight robbery na ito. Not once, but twice. Dapat makasuhan din ang kontraktor na ito bukod pa sa forever blacklisting. May pagkatanungan kaugnay ng proyektong ito tulad na lamang ng irregularidad sa mga dokumento. Pag-release ng bayad sa kabila ng kakulangan ng pirma ng mga kaukulang opisyal. Sa dalawang proyekto sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan, copy-paste din ang modus ng Sims, Mr. President. Ang masama, dalawang proyekto pa ang hinokus-pokus ng kontraktor at DPWH engineer sa Bulacan. Ang isa, contract ID number 25CC0072 para sa Riverbank Protection sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan, na may original contract price na 74 million pesos. Ang isa naman, contract ID 25CC0091 para sa flood control structure sa Barangay Bulusan, din mula sa Purok 4 hanggang Purok 5. Ang halaga, 92.7 million pesos. Akala namin, namamalikmata lamang kami noong una namin kinilatis ang mga kontrata. Distinguished colleagues, but documents clearly show not only how unscrupulous but also how brazen these people can be. Parehong petsa ng notice of award ng dalawang contracts noong February 17, 2025. Pareho din ang petsa ng notice to proceed, February 25, 2025. Pareho pa ding may revised contracts na ang markup ay pareho pa ulit na 4%. At ang ultimong panggagago, Mr. President, sa loob lamang ng 15 araw mula February 25 hanggang March 12, parehong 89% ang completion rate ng dalawang proyekto. Hindi lang yun. Siyempre, sabay din ang singil ni Sims para sa second and final payments noong April 4, 2025. Fully paid ang parehong proyekto na sa parehong araw din noong April 22, 2025. Parang nakinikinit ako na, Mr. President, na nagtatawanan pa ang mga matatalinong gagong matching na ito habang nagbibiyahe papuntang kasino, dala ang kwartang kinulimbat habang naglilimas ng tubig baha, papalabas ng kanilang mga bahay ang mga pobreng taga Bulacan. Magkaibang proyekto na ang contract duration na sana ay 240 days at 270 days respectively. Pero sabay natapos ng record period na 34 days. 100% completed kuno. Sa kabilang dako, okay, let's give him the benefit of the doubt. Baka nga naman 100% o 100% na lakas ang binigay ng Sims kaya natapos agad-agad at sabay pa ang dalawang proyekto. Tingnan natin ang progress reports na sinumiti nila, Mr. President. Sa slide na ito, makikita ang sinumiting photos para sa progress billing number 1 ng Sims noong March 14, 2025. Sa kaliwa, attachment para sa 25CC0072 contract. Sa kanan naman, para sa contract 25CC0091, may pinagkaiba po ba? Ganito rin ang attachment para sa second and final billing na sinumiti noong April 4, 2025. Hindi tayo namamalikmata. Harap-harapan, pinagnanakawan po tayo. Mr. President, sa kabuuan, 174,699,499 pesos and 11 centavos ang halaga ng dalawang proyektong ito. Base sa sinumite ng DPWH sa isang report sa Blue Ribbon Committee hearing, sinasabing ang contract ID 25CC0072
ay walang istruktura. Kaya ghost project po talaga ito. One project for the price of two. Hindi po ba sadyang panggagago na ito? Papayag po bang mahigit na 112 million Filipinos na patuloy na magpaloko sa kontraktor at 5 tulisan na ito? Obvious rin ang kabalbalan sa mga reports para sa proyektong construction of pumping station ng floodgate sa Barangay Atlag, Malolos, Bulacan na may halagang 92.5 million pesos sa ilalim ulit ng 2024 GAA. Ang kontraktor nito ang IM Construction Corporation. Base sa mga sales invoice, 4 na beses nakasingil ang kontraktor para sa kabuuan ng proyekto mula October 2024 hanggang Mayo nitong taon, kasama ng 15% advance payment. Nakikita po niyo sa screen ang mga petsa ng request for progress billing noong December 20, 2024, February 24, 2025, at April 29, 2025. At mapapansing pareho ito sa style ng SIMS, Mr. President. Subalit, ito natin ang ating atensyon sa mga naka-attached na larawan sa first progress report noong December 20, 2024 at third progress report noong April 29, 2025. Ang sunod na mga litratong ito ay may petsang December 2024 at April 2025 pa rin. Parehong larawan, ang mga bulok at kinakalawang na sheet piles, parehong pwesto ng mga makinarya at parehong pwesto ng mga manggagawa. Ang kaibahan lamang, ang lighting at contrast ng mga larawan. To ask how this doctored photos slip past the eyes of officials is not even a question, Mr. President. Grabe talaga, no? Yung kanilang reports dyan ay talagang kulay lang nga talagang pinagkaiba niyan. Ito yung sa secretary, no, na talagang question siya na hindi nila mapapakita. Kaya siguro yun, dinilit nila yung website, no, para hindi makita ni Senator Marcolita before. Kasi pag yung naalala nyo yung doon sa Blue Ribbon na humingi ng tulong si maaari na tulungan ang DPWH, no, sa pag-resolve nito, na kiusap si Senator Marcolita na mag-download ng kanilang website. Ito yon, ito yon. Grabe. See, ito yon ang sinasabi na makita, no, ang reports. Kaya lagot sila, pero at least naunahan sila ni Senator Ping Lacson. So dinilit yon yung website. Ito yung pini-question yung secretary din. Talaga grabe, talamak talaga, no? Talamak. Talamak talagang korupsyon. At matagal na ito, pero itong malala, no? Beginning 2022 hanggang 2025, lalo na po sa, no, kung ating pakinggan po si nakaraang video na sabi po ni may-ari ng SIM, si Miss Sally. Si Miss Sally, sabi niya ay hindi lang yon, kundi 2022 pa ginagamit ang SIMs. Although dito sinasabi ni Senator Panfilo Lacson na ang kawawa dito ay yung SIMs talaga, pero ginamit ang SIMs construction sa itong mga BCG boys. So itong corruption na ito, talagang grabing pira na kanila pong, ay nako, nako. Well, yan po at least ay klarong-klaro po talaga itong mga gahaman talaga sa pira. Hindi na talaga ito makatao. Ang tingin ko talaga sa kanila yung mga demonyo na talaga ito eh. Walang patawad po talaga, lalo na po ito si Bryce, oh. No, although hindi lang si Bryce, simple lahat naman sila diyan. Pero si Bryce ay talagang tuloy pa rin, no? Tuloy pa rin ang kanyang grabe, tuloy pa rin ang kanyang ginagawa na habang nagkakaroon po ng hearing ay tuloy pa rin.
hindi nahiya sa sarili, no? Wala talaga eh. So, talagang ginagawa ang paraan, meaning baliw na po talaga siya. So, ang sabi nga, ito ay parang mayroong mga dalawang asawa ito si, bagay personal na buhay niya yan, si, ni Bryce, pero, ay nako. Pero anyway, itong lima ito dapat talagang, mm, hindi lang po yon, may mataas pa dyan. No? Unti-unti natin itong i-reveal, ihayag. At ating pong alamin po talaga itong mga taong ito. No? At hayag po natin ang katotohanan. Salamat kay Senator Ping Lacson. Yan po kay Senator Marcolita. At sa lahat ng mga senators. So ito na po ang mga pinapakita ni Senator Marcolita at ni Senator Ping din Lacson na ay nako, grabe. So dito na lang po tayo. At least nakita po natin kung ano po ang kung ano po yung nangyari po sa ating bansa o sa bansang Pilipinas. Kaya masasabi ko lamang, kawawa po tayo. Kawawa ako, kawawa ikaw, kawawa tayong lahat bilang mga Pilipino po. And we're praying that God will save Philippines sa mga gahaman dito, sa pera. Ay, nako, grabe po talaga, bilyon na talaga, no? Anyway, again, this is your story, Ronnie Harbel. At huwag ninyong kaligtaan na pakisubscribe at pakiclick ng notification bell para patuloy po ninyo maturugan ang ating bagong video. Next po natin, next Wawa. Ngayon ay Sims Construction po. Next nating video ay patungkol naman kay Wawa. Si Wawa po ay ginamit din. At actually si Sims kasi Wawa ay construction ay maliliit na porsyento. There are only 2%, 2.3. Kay Wawaw, kay Sims, no, ay 3%. So, milyon ang pumapasok sa kanila. Pero dito sa mga BCJ boys talaga grabe, talamak. Anyway, again, maraming salamat po. And pakilike na lang po, then comment whatever you want to as long po sa video. So, thank you for the support and may the Lord bless you all. Let us pray for the Philippines and let us pray for these people na nagmagawa po, lalo na po sa ating nakaupo po sa mga leader sa politika. Let's pray na sana po ang Diyos, no, ang gumalaw at mag-struck down po sa mga taong ito, naway magsisi po sila sa ginagawa po. Okay, again, share your story, Ronnie Harbel, inyong kaibigan po dito sa YT. Maraming salamat. See you again the next video po. Bye-bye.